Sa sobrang pagkagimbal ay hindi na nagawang manlaban ni Red. Takot na takot siya sa itsura ng malaking lalaki na sumasakal sa kanya. Sa tansya niya ay nasa 7 talampakan ng taas nito, kaya't madali siya nitong naiangat habang sakal-sakal ang leeg niya. Hindi pa man siya nakaka-recover sa takot sa mga nakitang taong lobo kanina, heto't may panibagong nilalang na naman ang gumigimbal sa kanya. Unti-unti nitong inilapit ang nakakatakot na muka sa mukha ni Red. Kakagatin siya nito. Napapikit na lang ang binata at sinubukang tanggapin ang kanyang katapusan nang bigla siyang nagulat nang bitawan siya ng lalaking yun. Naulinigan niyang sumisigaw ito na animoy nasasaktan. Naglakas loob siyang itilat ang kanyang mga mata. Nagulantang siya nang tumambad sa kanya ang nagsisisigaw na lalaki. Ngunit ang mas nagpamangha sa kanya ay nang makita niya si Jack na kagat-kagat ang batok ng lalaking kanina ay halos tumapos sa buhay niya. Pilit nitong inaabot ang aso sa kanyang likuran. Ngunit malakas na pinagpag ng aso ang kanyang ulo habang nakasakmal ang matatalas nitong ngipin sa nilalang na yon. Maya-maya pa ay tuluyan ng napaluhod ang lalaki. "Jack, tama na! Baka mapatay mo siya!" Huli na ang lahat, sapagkat bago pa man maawat ni Red ang aso, ay halos matanggal na ang ulo ng nilalapang nito. Natigilan si Jack nang marinig ang tinig ni Red. Tumingin ito sa kanya habang unti-unting umaatras, papalayo sa kanyang napaslang. Natulala si Red sa nasaksihan. Natuwa siya sapagkat iniligtas siya ni Jack. Ngunit sa kabilang banda ay natakot siya dito. Hindi niya inaasahan na bayolente pala ang asong ito. Napaupo na lang si Red habang nag-iisip ng malalim. Maya-maya ay napabalikwas siya nang maramdaman niyang dinidilaan siya ni Jack sa pisngi. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Nang mga sandaling yon ay gulong-gulo si Red. Magkahalong emosyon ang kanyang nadarama. Natatakot siya kay Jack. Ngunit ang takot na yon ay napawi nang makita niyang nakatitig sa kanya si Jack at kumakawag ang buntot habang pinibigkas ang salitang, "Redneck, redneck." "Jack, salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Pero hindi mo naman kailangan pumatay. Tinakot mo ako. Okay ka na ba? Tara nga, halika nga dito." Wala nang inaksayang sandali ang aso nang marinig niya ang pagtawag na yon ni Red. Tumamba ito sa binata kaya't tuluyan ng napahiga ito habang dinidilaan ang pisngi ni Red. "Kadiri ka naman, Jack! Uy! Yak! Shh! Puro dugo pa yung bibig mo, puro dugo! Tika lang, uy!" Sa unang pagkakataon, nadama ni Red na hindi siya nag-iisa. May kaibigan siyang kasama. Matapos ang lambingan ng dalawang magkaibigan, ay muli na namang hinalukay ng aso ang isang bahagi ng lupa sa lugar na yon. Nang lapitan ito ni Red, ay nakita niyang tila may pintuang kahoy na natatabunan ng lupang yon. Tinulungan niya si Jack na halukayin ito. Nang mabuksan nila ang pinto, ay pinasok nila ang daan pababa. Napakadilim sa paligid. Wala silang makita. Natigalgal si Red nang biglang may sumabog na liwanag na animoy nagmumula sa flashlight. Ganun na lang ang pagkamangha niya nang lingunin niya si Jack sapagkat
sa mga mata nito nagmumula ang liwanag na yon. Jack, paanong... Ang galing mo naman. Teka, alien ka ba? O robot? Tama, Jack. Isa kang robot. Paanong... Halos mamilipit si Red sa sakit habang sapo-sapo niya ang kanyang ulo. Tila may kuryenteng dumadaloy sa loob ng kanyang utak. May nakikita siyang lugar, ilang tao at bagay. Ngunit hindi niya masyadong maaninagan ng mga ito. Mahal ko, mangako ka. Kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay. Anak, mag-aaral ka mabuti ha. Isa ka sa mga pag-asa ng planetang ito. Kaya't simula sa araw na ito, iiwan mo na ang lahat. Bukas, pagising mo, ikaw na si... Nagising na lang si Red sa isang silid. Medyo nalalabo pa ang kanyang mga mata. Ngunit naaaninagan niya ang dalawang tao sa labas ng silid na iyon. Nang luminaw na ang kanyang paningin, ay napagtanto niyang nasa loob siya ng isang silid na may dingding na rehas na bakal. Nasa loob siya ng isang piitan. Sino po kayo? Bakit niyo ako kinulong? Nasaan na si Jack? Alumpihit na napalinga sa kanya ang dalawang lalaki. Kasabay nun ang pagtutok ng mga ito ng mga tangan nitong baril. Nakatitig ang dalawa sa kanya habang ang isa ay dahan-dahang iniaangat ang isang radyo na nasa kanyang tagiliran. Magmadali kayo. Gising na ang bihag. Huwag kayong aalis dyan. Papunta na kami. Copy. Sir, anong gagawin niyo sa akin? Bakit niyo ako kinulong? Hindi po ako masamang tao. Parang awa niyo na. Tumahimik ka. Ilang sandali pa ay may mga taong dumating. Lahat ito ay may tangang sandata. Sabi ko naman sa inyo ni Birian ang isang yan. Paano na tayo ngayong nahanap na nila ang lugar natin? Dapat pinaslang na natin siya habang may pagkakataon pa tayo kanina. Huminahon ka, Jason. Kailangan muna natin hintayin ang pagbabalik ni Pinuno. Hintayin? Paano kung maubos sila at hindi na sila makabalik? Paano kung wala na pala silang babalikan dahil tinapos na tayong lahat ng Nibirian na yan? Hindi ko po maintindihan ang mga pinag-uusapan nyo. Pero isa lang pong sinisiguro ko sa inyo. Hindi po ako masamang tao. Wala po akong balak na masama sa inyo. Tao? Mapanlin lang talaga kayo mga Nibirian. Pero hindi nauubra sa amin ang estilo nyo. Isa lang ang tinitiya ko sa'yo. Pag nagkamali ka ng galaw, tapos ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Pakawalan niyo ako. Wala akong alam sa mga pinagsasabi niyo. Nasaan ang aso ko si Jack? Akmang babarilin na ng lalaki si Red. Ngunit pinigilan ito ng isa niyang kasamahan. Huminahon ka, Jason. Nauunawaan kita. Pero sana, sa pagkakataong to makinig ka naman. Nakalimutan mo na ba ang sabi ng Pinuno? May pinadala mga Martian dito sa atin na makabagong ABM para iligtas tayo. Baka isa siyang ABM. Hanggang ngayon ba naman, Wax? Umaasa pa rin kayo sa mga Martian na yan? Matagal na nila tayong pinabayaan. Tingnan mo, Martian na ang tawag nila sa sarili nila. Isa pa, yung mga pinadala naman nila dito ay wala ring mga silbi.
Ni hindi pa nga nakakatapak dito sa mundo, wasak na kagad. Kung swerte namang makalusot hindi pa rin umuobra sa habok. Magising na kayo sa katotohanan. Pakawalan niyo na po ako. Patutunayan kong hindi ako masama. Ibalik niyo na rin sa akin si Jack. Pakiusap. Tingnan mo nga, Wax. May ABM ba na ganyan magsalita? Yung aso, oo. Pero ang isang tumalabo. Nasaan na si Jack? Anong ginawa niyo sa kanya? Hoy! Tumahimik ka nga kung ayaw mong tapusin kita. Yung asong ABM, sa'yo ba yon? Magtapat ka. Papaano ka nagkaroon noon? Wala po talaga akong alam sa mga sinasabi niyo. Ang pangalan ko po ay Rednax. Hindi ko po maalala ang nakaraan ko. Sinungaling! Mga wala kayong puso, mga halimaw kayo! Hindi ka na makakalabas dito ni Berian, dito ka na mamamatay! Gigil na itinutok ni Jason ang tangan niyang sandata kay Red. Desidido na itong tapusin ang binata. Ngunit lahat sila ay natigilan nang tumunog ang radyo na nasa lamesa. Isarado niyo lahat ng lagusan. Pumuntahan na kayong tumakas. Kinakailangan. Nasundan kami. Wala na si Pinuno. Nandito kami sa taas. Ilan na lang ang bilang namin. Patawad. Nabigo kami. Shit! Sinasabi ko na nga ba ito ang dahilan kung bakit nila tayo nahanap dito? Pati sila Pinuno wala na. Mamamatay ka! Ah! Walang pagkaalinlangang pinutukan ni Jason si Red. Mabuti na lang at naging maagap si Wax at mabilis nitong natabig ang baril sa pataas na direksyon. Natigilan ng dalawa nang napagtanto nilang tumama ang mga bala na iyon sa kisame. Tila may mga alikabok na nalaglag mula doon. Nanahimik silang lahat habang nakikiramdam sa paligid. May narinig silang mabibigat na mga yabag mula sa itaas. Patuloy ang pagbagsak ng alikabok mula doon. Lahat sila ay nakatingala, walang kumikilos. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang takot. Nagimbal ang lahat nang mula sa kisame ay bumagsak ang isang taong lobo. Natigalgalan ang lahat sa nasaksihan. Agad na kumilos si Jason at walang habas na pinaputukan ang halimaw. Ah! Mamamatay kayong lahat! Ah! Halos maubos niya ang isang magasin ng kanyang barel bago pa man bumagsak ang halimaw. Agad na nagpulasan ng mga tao na nasa loob ng silid na yon. Nang makita nilang may ilang taong lobo pa ang sunod-sunod na bumagsak mula sa itaas. Nasa 4 ang bilang ng mga ito. Napaatras si Red sa sobrang takot. Hindi niya nagawang tumakbo sapagkat nasa loob siya ng selda. Agad namang hinabol ng 3 halimaw ang mga taong nagtakbuhan sa labas. Natira ang isa sa mga halimaw na ito. Unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ni Red. Huwag ka lalapit. Parang awa mo na. Lubayan mo ako. Halimaw ka. Walang kahirap-hirap nitong winasak ang rehas na bakal na nakaharang sa pagitan nila ng binata. Naglalaway itong sumugod kay Red. Habang ang binata naman ay halos nakahiga na sa sobrang takot at pagkagimbal. Bago pa man tuluyang makadamba sa kanya ang halimaw, ay naglakas loob si Red na salubungin ito ng sipa. Napapikit siya matapos pakawalan ang todo lakas na sipang yon. Lumipas ang ilang sandali. Nakakubli pa rin ang kanyang ulo sa dalawa niyang braso. Nagtaka si Red sapagkat walang halimaw ang dumambas sa kanya.
Tila tumahimik ang buong silid. Wala na ang pag-angil ng halimaw. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita niya na ang halimaw ay nakasalampak sa pader. Nakadapa ito, ngunit ang ulo ay nakaharap sa kisame. Dilat na dilat ang mga mata ng halimaw habang nangingisay-ngisay pa ito. Mabilis niyang inilibot sa buong silid ang kanyang paningin. Alam niyang si Jack ang gumawa nun. Muli na naman siyang iniligtas ng kanyang kaibigang aso. Ngunit lumipas na lang ang ilang sandali ay bigo pa rin siyang makita ito. Wala si Jack sa kwartong iyon. Gulong-guluman sa mga pangyayari ay agad na tumayo si Red at tinahak ang pintuan palabas sa silid na yon. Dinig na dinig niya ang pagpalahaw ng ilang boses na animoy pinahihirapan ng mga ito. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang silid kung saan ay may isang bata ang umiiyak. Sumisigaw pa ito. Humihingi ito ng saklolo. Mabilis niyang tinungo ang silid na yon. Halos masuka si Red nang tumambad sa harap niya ang isang taong lobo habang nilalapan nito ang mukha ng isang babae. Sa gilid ay nakita niya ang batang umiiyak. Mama! Ang takot at pagkagimbal na naghahari kay Red ay napalitan ng puot at galit sa halimaw na nasa kanyang harapan. Kaya't bago pa man ito makasugod sa kanya, ay dinampot niya ang isang solidong tubo na nahapuwap niya sa isang sulok. Buong lakas niyang inihataw papasalubong sa halimaw na aatake sa kanya. Agad na tumilapon ng halimaw sa konkretong pader. Nawasak ito. Nagmistulang papel na tumiklop ang katawan ng taong lobo na yon. Patakbong lumapit si Red sa umiiyak na bata at mabilis niya itong binuhat. Mama! Mama! Dana, ligtas ka na. Huwag ka na matakot. Mabilis na tumakbo si Red. Sinubukan niyang hanapin ang daan papalabas. Nang maaninagan niya ang isang aso na nasa loob ng isang silid na kanyang nalagpasan. Naglakad siya pa atras upang muling silipin ang silid na yon. Walang pagsidlan sa tuwa ang puso ni Red nang makumpirma niyang si Jack ang asong iyon. Nasa loob din ito ng isang rehas. Jack! Jack, ikaw nga! Mabuti naman at ligtas ka! Agad na hinataw ni Red ang kandado ng piitang iyon at mabilis na yumakap kay Jack. Jack, hindi ka ba natutuwang makita ako? Sambit ni Red habang yakap-yakap ang aso. Ngunit natigilan siya nang mahalata niyang walang tugon ito at tila hindi gumagalaw. Ultimo ang buntot nito ay nakatayo lamang na parang isang estatwa. Jack, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka. Anong ginawa nila sa'yo? Halos sumabog ang dibdib ni Red sa sobrang awa sa kaibigang aso. Nagmistula na itong estatwa. Hindi kumikilos. Hindi nagsasalita. Napaluha siya ng gusto nang maalala niya ang tinig nito na binibigkas ang salitang Rednax. Jack! Jack!